Good day, sir. Good day, everyone. Today we will present. Our topic is state design pattern. But before I start, I would like to introduce myself and my group mates. My name is Joseph Balse, together with Rylan Sardizon. I'm David A. Ranadaw. X. And 10. Allow an object to alter its behavior when its internal state changes. Dito sa hinahayaan ng state pattern ng isang object na baguhin ang isang behavior nito once na nagbago na ito kahit walang conditional na statement, yung if and switch statement. The object appears to change its class. Rational encapsulate state specific behavior and delegates. Behavior changes to the current state object. Kumbaga, yung pinaka-idea lang nito is may isang object na nagbabago ng class. Next. Also known as object for states. Next. Motivation. Example. A TCP connection changes behavior depending on its state. Ang TCP connection ay nagbabago ang behavior depende sa state nito at ang TCP connection ay may iba't ibang state katulad lang ng close, listening, establish at madami pang iba. At bawat state ay inaalam kung valid ba yung action nito. Example, kapag ang connection ay close, hindi ka makakapag-send ng data. Kapag naman naka-establish, makakapag-send ka ng data. At kapag naman listening, makakapag-accept ka ng connection. Without state pattern, lots of if-else or switch statements scattered in code. Kapag wala namang state pattern sa code mo, madaming conditional na mangyayari. Katulad na lang na sinabi ko yung if-else. With statement pattern, each state is represented by a separate class, and the object delegates to the current state class. Kapag naman may state pattern naman, instead na may isang class at madaming conditional, gagawa ka na lang ng class. Sa bawat class na yon, may isang state. Applicability. Use the state pattern when an object behavior depends on its state, and it must change behavior and runtime. Yun na nga, nagbabago ang isang object depende sa state. Operation contains large, multi-part conditional statement that depend on the object state. Yung katulad na sinabi ko kanina, magkakaroon lang ng conditional depende sa states. A class has many conditional branches tied to the states. Bawat class may iba't ibang conditional depende sa states. Next. At ito na nga po ang aming structure. Itong context, ito yung pinaka-object, ito yung nasa taas. Then, itong state, isa tong interference or abstract. Dinidefine nito yung common method, ito yung nag-handle. Ito yung sa pakanan. Then, dun sa pababa na, dun sa concrete state, A, dito nagpiprint at dito nagko-close. Doon naman sa concrete B, dito naman nagpiprint at nagsesend ng data patungo dun sa concrete A, pataas. Kumbaga itong concrete state, A and B, may actual na state. Pero may iba't ibang behavior. Depende sa states. And yun lang. So, sa state design pattern, may tatlong main participants. Una ay yung context. Gaya ng TCP connection, siya yung nagde-define ng interface at nagko-hold ng reference kung ano yung current state. Sa state naman, gaya ng TCP state, siya yung nagde-define ng interface for behaviors na nakadepende sa state ng context. Then yung lastly ay yung concrete states. Tulad ng TCP established, TCP listen, at saka TCP close, dito naka-implement yung actual behavior depende sa kung anong state ang active. In short, sila yung nagtutulungan para mag-adjust ang behavior ng system depende sa state. Next. Pagdating naman sa collaborations, ang context hindi mismo gumagawa ng behavior. Instead, it delegates or passes the request to the current state object. At dahil flexible siya,
Ang state objects pwede rin mag-transition ng context papunta sa ibang state kapag kailangan. So, ang trabaho nila ay mag-collaborate para magbago ng behavior dynamically. Depende kung anong state ang naka-activate. Next. May mga advantages at consequences din ang paggamit ng state pattern. Una, na-organize ang state-specific behavior at mas nagiging malinaw ang code. Pangalawa, mas explicit at easier to manage ang state transitions. Downside naman, mas dumarami ang classes kasi bawat state usually may sariling class. Pero overall, it makes the code more flexible at iniiwasan ang mahabang if-else or switch statements. So, mas clean, mas maintainable, kahit may extra complexity sa number of classes. Next. Pagdating sa implementation, una, we define a state interface na may mga methods for state-dependent actions. Pangalawa, yung context nag-hold ng reference sa kasalukuyang state. Kapag may request, ide-delegate ng context yung state object. At panghuli, pwede palitan ng state ang current state ng context kapag kailangan. Ito yung nagpapakita kung paano nagiging dynamic ang behavior ng system gamit ang state pattern. And let's move to our code. Then, this is our code. Meron po tayo ditong from ABC, import ABC abstract method. And ginagamit po yung ABC at abstract method para gumawa ng abstract base class. Then, we have a tree structure, state interface, concrete interface, and context. Sa concrete interface, sa state interface, ito po yung base class para sa lahat ng state like red, green, and yellow. Then may abstract method na handle. Ibig sabihin, lahat ng subclasses kailangan mag-implement nito. Then itong light parameter, dito po para i-access ang context para makapag-switch sa next state. Then lipat naman po tayo sa concrete state. Kapag po siya naglagay po tayo dito ng red light, kapag nagpe-print po yan, red light po yung lalabas dyan. Then sa next state, may green light state para malaman yung next is green light. Then yung next naman niya ng green light is yellow light state. Then yan, sunod-sunod na po yun hanggang red. Then sa context niya naman, naglagay tayo ng class na traffic light. Ito yung context class na may kasalukuyang state. Then yung method na ginamit ng state object para palitan yung kasalukuyang state. Then itong switch light ay tatawag dun sa handle method na current state. At dito rin nagche-change ng state. Then ito na yung sa usage po natin. Gumamit po tayo ng loop para mag-range ng 6, then 6 po yung lalabas. Magsisimula po siya sa red, green, yellow, then red, green, yellow ulit. Mauulit lang po siya ng 5 beses. Ito po yung code. Yan. Nagsimula po siya sa red, then green,
then yellow, tas naulit lang po. And sa madaling salita, yung state pattern, ang nangyayari po dyan ay nagbabago yung behavior ng object. Depende sa kung anong state siya. Kaya sa gumamit tayo ng mahabang if-else, for example, yung traffic light na ginawa natin yan, ginawa natin siyang class na natatawagin lang pag kailangan. Then that's all po. Thank you po.